Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito, si Sir Yexel. Hindi ko naman siya masyadong kilala. Hindi, kilala ko as an influencer, tsaka toy collector, kasi nasa toy collecting community ako eh. Madalas namin makasalamuha yan before sa Green Hills. Before pandemic, pagkakukuha ng pre-order yan, nandoon yan sa big toy store, Big Bad, hindi naman Big Bad Toy Store, ano name nun? Big Boys Toy Store. 'Di ba na ano namin 'yan, na nakakasabay namin 'yan si Sir Yexel. Approachable naman 'yan, 'di ba? Mabait naman 'yan. Nalulungkot lang ako pati sa mga conventions na nakakasabay din namin 'yan. Nalulungkot lang ako na nasangkot siya ngayon. Kasi dati idol namin dati yan eh. Kasi ang collections niyan umaabot ng milyones. Si Sir Yexel, 'di ba? Lalo na nung panahon ng mga Marvel movies noon, nung kasikatan. 'Di ba? Lahat ng mga prop replicas meron 'yan. Meron nga Hall of Armor ni Iron Man 'yan eh. 'Di ba? Ngayon, ano ba to nangyari na to, men? Nagulat kami sa toy collecting community, pati mga friends ko, pinag-uusapan namin kung ano nangyari dyan. Diba? Ito, natulfo siya, Panoorin natin yung nangyari do sa tulfo at maunawaan natin. Kasi ito si Sir Yexel, may sinasabi na di umano daw ay ng scam daw. Diba? Nagpatakbo ng investment scam. Then, ito, may papakita ako sa inyo, ha. Pinost nung friend ko, kasamahan ko sa UTW. I don't know kung if itatopic niya to sa United Talino Warriors, kung saan ako kabilang before. Si Sir Shem ni Anyol, na nag-post ng sinabi ni Yexel. 'Di ba? Papakita ko sa inyo. To? Ito, kahit ako din hindi ko nagustuhan din itong post ni Sir Yexel na to eh. Papakita ko sa inyo, ha. Naka-reverse pala yung yung kasi mahirap na si Tulfo yung ating 'Di ba? So ito, alisin ko muna yung color correction para mas maliwanag. Ito kasing post niya nito, 'di ba, marami nang kumakalat na so marami na daw siya di umanong na biktima. So sabi niya dito, people, wala pa kaming statement ha. Paalala lang, ayaw ko lang bumalik sa inyo mga sinasabi nyo. Hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Men, wala ka sa position magganyan. 'Di ba? Parang dinadaan mo sa intimidation yung yung laban eh. 'Di ba, men? Ano ba 'yan? Sakit ng ulo ng pinasok nito ni Sir Yexel talaga. 'Di ba? Parang siya pa yung then natulfo siya kahapon. Tingnan natin yung nangyari. Kahapon ba 'yon? Natulfo or nalito lang ako sa oras? 'Di ba? Ito para sa mga kababayan nating OFW na
Na syempre hindi na iniisip nyo din naman hindi naman panghabang buhay yung trabaho nyo diyan, ano? So nag-iisip din kayo ng ibang pwedeng pag-investa ng pera nyo para pagdating ng panahon, kung gusto nyo nalang magpahinga sa Pilipinas, meron kayong maiipon at meron kayong mapagkukunan. Ang problema nga, ganito yung nangyari. So panoorin natin to. Wag na nating patagalin. 23 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa radyo. And ngayon naman, Idol Rafi, ang dami nating makakasama sa studio. Maliban dyan, meron pa tayong makakasama via video call. Ito pong reklamo na ito, Idol Rafi, marami pong nagtag sa Rafi Tulfo in Action Facebook page. Facebook group po natin kung saan humihingi sila ng tulong na mabawi po yung kanilang mga pera kung saan daw po sila nag-invest. So, sa pangunguna po ni Ma'am Amal Rosaroso and si Sir David Rafael, ayan po sila. Humihingi sila ng tulong sa atin, Idol Rafi. Ang nirereklamo, Dami nila. yan na nga Okay. po. Iba pa po yung nasa video call. Pero naalala ko dati noon, nung panahon ni Don Chiuto, hindi sila tinulungan ni Rafi Tulfo. 'Di ba? Kasi sabi ni Rafi Tulfo daw, hindi na daw siya tutulong sa mga na-invest na ganyan dahil ano naman daw 'yan parang quote unquote pagkakaintindi ko nung time na 'yon, parang hindi na nag-iingat yung mga kababayan natin, parang sinasadya na lang daw. Parang ang dating sa akin nung sinabi ni Rafi Tulfo 'yon na parang katangahan na daw yung yung bunga nun. Kaya hindi niya na daw dapat hindi niya na daw bibigyan ng pansin pero 'di ba? Binibigyan niya pa rin ng pansin. Nagtatampo lang kasi kami ng panahon ni Don Chiuto, yung kami ano ba yung na yun? Nung panahon ni Don Chiuto, kami ay hindi tinulungan ni Rafi Tulfo noon, kaya may hinanakit kami kay sa Rafi Tulfo dati noon Biruin mo binobomba na kami ng mga ni Don Chiuto dati, ng mga tao. Ganyan din yun double your money din yun investment din Kaya lang ang sabi ni Tulfo noon, hindi ko na iko-contento kasi hindi na natututo yung mga kababayan natin, palagi nila may ganyan. Ba't ganito, di ba? Nakakatampo kasi dati. Kung kailan maraming nagpakak noon nung panahon ni Don Chiuto, at there was a time na ginamit pa yung anak ni Tulfo na isa daw sa upline ni Don Chiuto. Nagalit si Tulfo nga pero hindi niya pa rin pinansin. 'Di ba? Hindi niya pa rin pinansin. Pero ito, porkit sikat yung, sa bagay, sikat din naman si Don Chiuto, na-rated K yun pero nakakatampo si Tulfo dati noon, hindi kami pinansin. 'Di ba? Nabalita pa nga yun yung nakidnap si Don Chiuto, i-search nyo. Nung may schedule na siya sa paghaharap sa Rojas, may private jet yun si Don Chiuto dati. Parang na namin noon, dali lang nakakainis to electric fan ko, Parang dati noon, feeling lang namin takot si Tulfo doon. Hindi ko alam kung bakit. Parang pinipili niya yung binabangga niya dati. I-search nyo yun, yung kay Don Chiuto. Yun yung tanging maraming na biktima, halos buong Capiz yata. Mga subscribers ko, naalala nyo yung dati? Halos buong Capiz, buong Iloilo na biktima noon, hindi pinansin ni Rafi Tulfo dati. Kahit na dinrag na yung anak niya dun sa sa gulo, hindi pa rin pinansin ni Rafi Tulfo. I don't know why. Kami nila Fiscal EJ noon, buong team ko. Anong nun windang na windang nun 'Di ba? Tapos anyway, pagpatuloy na natin. Naghihinanakit na ako. 17 po, nakatao naman yung nasa video call din natin. Investment Sige scam. Opo. Tawag dito. Sige po, lapit po kayo rito. Sige po, pasok po kayo. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Ang nireklamo niyo po si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Opo. Paano kayo naloko, ma'am? Actually, sir, followers po kasi nila ako. Then, nakita po namin yung mga advertise nila sa
Facebook. Pero nag-stock naman po ako bago ko magbigay sa kanila ng pera. Then nung pag-stock ko, wala naman po, okay naman po. Then yung mga post din kasi nila maayos. Oo, parang nakita ko yan. Nakikita nyo ba yun yung post ni Yexel dati? Na yung may mga pera-pera siyang pinapakita na mag-invest kayo. Doon pa nga lang kinakabahan na nga si Sir Shem ni Anyol. Tama ba ako, Sir Shem ni Anyol? Dati. Ay, ikaw ba yung nun? Ikaw ba yung nag-share nun? May nag-share niyan na parang wina-warningan na agad. Matagal ko na nakikita yan, yung sinishare ni Yexel na yan. Na yan, nagpapa-invest siya dati. Po, nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum para makapag-invest ka po. Then may 5% po na interest. Then hindi po nila sinabi. Then inask ko po sila kung may Kamaro contract si po ba ito. And then sabi nila, daming meron pera, naman men, po. Then nung pagsabi nila meron po, sa Gumo na po ako, nag-send po ako sa kanila ng pera through bank po ni Miss Mikey. Pinasok ko po sa bangko niya. Tapos meron pong kontrata pinadala sa inyo kapalit ng pera nyo. Opo, late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, nung Ano pong nakalagay sa kontrata? contract of loan po, then nag-message po ako. Contract of loan. Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually, sir, inas ko siya about dun kasi po, ang sabi niya, may kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract of loan pala yung kontrata. Which is, ang binigay na lang po nila is sinaka-notarize na po yung papel. Okay. Nagbigay ko kayo ng 1 million. Opo. At pagka bigay nyo ng 1 million, dinaan nyo po sa bangko nila, Opo. bumalik sa inyo ay contract of loan. Ano po nakalagay doon sa contract of loan? Ayun nga po na po, may umutang po daw sa amin. Then nag-ask po ako sa kanila kasi napanood ko po yung episode ni Sir Garrett. So, yung binigay, hindi investment, contract of loan. Correct me if I'm wrong So, ang ibig sabihin nun, lumalabas na itong mga nag-invest ay magpapautang. Tama ba ako? Loan Na bawal, wag pipirma sa contract of loan. Then, nag-ask po ako agad-agad kay Mikey, ma'am, bakit po contract of loan tong Kasi di ba pinadala? investment ang pagkakaintindi Opo, mo? investment po. 5% kapalit ng 1 million. Opo. 5%, ano po yun? Every month? Every month po nilang Which sinisend. is, sa 1 million, that's 50,000 Opo. every month. Opo. So, Yung yung sa SM ko nga hindi ganun kalaki Pero mo mga men SM na yung stock na nabili ko before. Hindi naman ganyan kalaki. Pero wala na yun wala na yun, 'di ba? Dati yun. Nung employee pa, alam nyo mga kababayan ko sa SM kasi, kaming mga employee doon, fino-force kaming bumili ng stock ng SM. wala palang ganon na hindi pala natupad yung usapan ninyo na kayo po ay maging investor at 5%. Sa halip, kayo po ay magpapautang. Opo, nagulat na lang po kami pa utang. Then, tinanong po namin sila about dun. Sabi nila, pare-parehas lang daw kami Depende ng pa sa contract. And then dividendo sabi yun po dati. nila, yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. Which is kami po mga first timer na nag-invest. So kala namin po, ganun. Kasi po, syempre, ang inis namin, mas maano sila sa amin. Which is yun yung mali namin na dapat pala nagtanong muna kami bago kami Sana kumusot kayo sa mga lawyers. Oo nga po, yun po yung pagkakamali po namin. Pero kasi, naniwala kami sa sinabi nila na iisa lang po daw yung contract of loan sa Pwede makita kayo sa ganun din ang nangyari sa inyo? Apo, bale po ang akin naman po sir, kasi iba-iba kasi yung process nila Meron kasing online, meron personal sa bahay, personal namin nakausap. Yung akin naman po sir, personal ko talaga nakausap si Excel, face to face sa bahay po mismo nila sa Las Piñas. Okay, Kasama na natanyo po po. si Miss Mikey. Okay. Opo. So, on hand to hand po namin binigay yung pera, pati yung kontrata. Kaso nga lang, yun nga rin po yung explanation. Parehas lang naman daw po yung contract of loan at yung investment daw po. Nagtiwala naman din po kasi kami, kasi nga po, ang sabi, tinanong ko Actually kasi ang problem kasi dito men, may credibility kasi yung kausap mo 'Di ba? Dahil celebrity. Ang madalas na nakakaloko ng ganyan, mga celebrity. Kasi nga itong mga ito, yung mga nag-invest na to, mga dating fan to mga tagahanga ni Sir Yexel 'Di ba? Syempre,
kahit dumating yung point na hindi mo na naiintindihan, idol mo yung nagsasalita sa'yo, di ba? Yes, sabihin na natin na, hindi kahit kanino naman pwede naman mangyari yan eh. Hindi ko naman sinasabi mga tanga tong mga to, no? Pero kasi ang pinanghahawakan nila ay yung salita ng idol nila. Di ba? Parang ganito din ba yung nangyari kay Luis Manzano? Sila, paano po pag bumaksak yung business na sinasabi ninyo? Paano po pag once na nag-down po yan? Ano pong kapalit po niya? Ano pong mangyayari sa amin? Ang sabi po kasi nila sa amin, ititigil na daw po nila yung investment, ibabalik daw po nila yung puhunan. Tapos po, syempre, nagniwala rin po kami kasi syempre, toy collector po sila. Napakadami ng toy collection na napakamahal. Meron pa nga po nakita po doon, 600,000 pirma lang po ni Michael Jordan, malalaking human size na toy collection na kaya po nilang ibenta daw po para mabayaran kami in case na bumaksak nga daw po yung... Yung pala may sinabi, just in case na bumagsak, kaya palang bayaran eh. business kasi nga daw, isang beses lang daw Nagpapatayo to si Excel ng ng barko ng One Piece. Di ba? hindi Maganda, magbayad. mo na. Please, Yes po, yan po. ang daming pera. Yes po, nakita po nila yan sa amin, sir. Okay, mga pera niyo yan. Opo, pera po namin yan. Sigurado. Pakita pa isa, meron pa doon. Marami yan, sir. Isang Marami picture pa. Opo. Ayan, Madami iba po po yan, yan. Idol Rafi. Ang dami naman. Ang dami nga po. Naku, milyon-milyon na to. Yes po. So, Oh, grabe. Ilang milyon yan? Antindi ah. Okay. Meron pa nga po sila mga... Yabang Pinapagawa rin po silang toy museum po sa Bulacan po, sir. Which is, sabi yun daw po yung ginagamit nila para sa pera po namin. Tapos, Eto mga na, bagong si fully paid Sir. na... Opo. So yung mga pera, hindi pa po na ibabalik. Wala pa po. Yabang Mr. Yaxel Sebastian, magandang hapon po, Sir Yaxel. Hindi, para sa akin yung ginagamit daw yung pera, nagpapagawa siya ng toy museum sa Bulacan daw. Maganda bang investment yon? Hindi, anong investment na makukuha mo doon sa toy museum, men? Marami bang mahilig dito sa Pilipinas na Hindi naman yan, men eh. Mag-i-invest ka sa toy museum, matutulog ang pera mo doon. Paano kikita yon pag may papasok lang doon? Di ba? Hindi maganda. Mas mabuti na nga lang kung mag-i-invest sa restaurant na lang eh. At least yun, talagang may kakain at kakain. Pero doon sa toy museum, ano ba yun? Sir? Mr. Sebastian? Hello po, Sir Rafi. Apo. Magandang hapon po. Sir, andito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo, doon po sa inyong paanyaya na mag-invest and then later on, loan po pala yun. Nagreklamo po sila. Ano pong reaction nyo? Teka. Sir, sir, nakapagbigay ng 1 milyon. Opo. Ayun nga po, Sir Rafi, na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni May, talaga po, investor din po kami talaga. Nako, yan na. Biktima na rin sila. Kadalasan ganyan pagka halimbawa yung quote-unquote ng scam ay nasusumbong na, siya ay biktima din, di ba? Kumbaga, nagandaan po kami sa platform, kaya po nag-post kami sa social media namin na kung sinong gustong mag-invest din, makapag-invest din po sila. So, eto po kasing investment po na to, kumbaga, ipinak po siya sa Casino Junket. Yan po yung explain din po sa amin doon po sa, yun nga po sa Casino Junket na ipapasok yung pera. So, explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang nito, hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay top ka-audit ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Hector Pantoliana, sir? May tinuturo na. Apo, yun Okay. po yung... Anong pangalan po ng kumpanya ni Hector Pantoliana, sir? Yun po yung HP Horizon po yung junket po before. Okay, HK Horizon. Hindi po, HP Horizon. HP Horizon. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino? Pangsugal? Opo, Sir Rafi, kasi yan po talaga yung kasi nandun po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon nung nangyayari po yan. Sir, may Karamihan magsalita. po-
Okay, sige. Excuse me, Sir Excel, sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Opo. Taon po buwan pong may mga delay nyo na gustong makipag-usap sa inyo, nagmamakaawa, mga OFW na umiiyak sa akin, nagbe-message sa akin na kausapin nyo kami. Ilang beses ko kayo sinasabi, ako na magsiset ng Zoom meeting para kausapin nyo sila. Pero hindi kayo nagsiset, diba? So, wag niyo sabihin sa amin na nakikipag-communicate kayo kasi never kayo nakipag-communicate. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman yung tinawagan na Pero nalaman na matutulpo na. Diba, tinatawagan kami ng help desk ni Hector ngayon, pati tinatawagan nyo kami na ngayon kayo, nung pagtawag sa akin kaninang morning, ngayon kayo makikipag-usap, Zoom in. meeting, bakit ngayon pa? Kung kailan nandito kami, wag nyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. Kung sinabi nyo sa amin na, Oo nga naman bakit kung kailan nalaman na nasa Tulfo na, bakit saka magsiset up ng meeting, no? Hector, sino ba si Hector? Hindi namin nakilala si Hector. Kayo Ikaw po yung yung kilala humarap eh. namin. Kayo po yung so humarap bakit sa pa sa amin. set papasa na, ay, biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Usong-uso na yung ganyan sa Hector. Sir Sa Excel. Excel, wag na po kayong maganyan kasi alam niyo yung responsibilidad niyo. Kung umpisa pa lang pinaliwanag niyo, naintindihan po namin kayo. Bakit niyo kami tinaguan? Ang daming tao bumiyahe sa Pandi. Hinahanap kayo, tinataguan niyo. Wala na rin kayo Pumunta sa Las Piñas. Papunta po yung mga tao sa Pandi. Sabi po nung gumagawa dun sa barko niya, nandun siya. Tapos nung sinabi, mga business partner po kami ni Excel. Biglang sabi po nung tao niya, ay wala po sila dito. Tapos biglang umalis yung mga tao. Ang point dun, bakit nyo kami tinataguan? Kung totoo Taguan yung pala mga min sinasabi eh. nyo. Pwede nyo naman kaming harapin kasi nakipag-usap nga kami. Nung pangalawang invest ko sa inyo na 2 milyon po kasi invest ko sa kanila, nag-additional ako, pinuntahan ko pa kayo sa bahay nyo. So, di ba, dapat nakipag-usap po kayo ng maayos. Kung talagang totoo yung sinasabi nyo, ilang beses, Wala na, hindi na makikipag-usap kasi na maayos yan. Kasi hindi na alam ang sasabihin. Actually, itong ang pagharap niya kay Tulpo, para napilitan na lang to eh. Hindi na, yan, tinan mo, tingnan natin yung paliwanag niyan ha, kung may linaw. Feeling ko wala nang linaw ang paliwanag nito eh. 400 plus po kami. Tapos, kung totoo yung sinasabi nyo, sana talaga hinarap nyo kami. Ilang beses kami nagmamakaw. Anong ginagawa mo? Nagpo-post ka pa sa Facebook na kami pa Kami yung may parang kasalanan biktima? na kaya ikaw pa yung biktima. Huwag kang umaktong biktima kasi kung totoo yung sinasabi mo, kinausap mo na kami ng umpisa kung biktima ka talaga at tinulungan mo kaming mag-file kay Hector, diba? Pero hindi. Pero kasi ikaw yung kausap namin na Okay, end of the makasige po. day. Sir Excel, doon ho ba sa kontrata na mention po ang pangalan ni Hector? Sir, Yes po, yan po, Sir Rafi. meron sa kontrata? Opo. Nung pag-send na po nila, hindi po nila sinabi sa amin na si Hector po yun. Nung kahit po basahin niyo po yung mga conversation namin, si Hindi, Hector. pero sa kontrata mismo, may nakalagay na Hector. Nung binigay na po nila, si Hector na po yung nakakontrata. Hindi sila. Hindi po. Pero yung pera dumadaan sa kanila. Opo. Kailan Excel po, sila rin po ang tumatanggap. May mga nakapirma kay Excel, kay Mikey, may kay Hector din po. Iba-iba po nakapirma po. Ako, yari sila. Kaya na kay Excel lang po na dumadaan yung pera po. Nasaan na po yung mga pera, Sir Excel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook, kaya maraming bumilip. Nasaan na po yun, Sir Excel? Yung pong, yung mga pera po na yun, Sir Rafi, nasa office po lahat yun. Kumbaga, yung O ba tayo nga kami bayaran? Hanggang ngayon, hindi pwede na ma-release. Sir, Sir Rafi, bali, hindi po kasi ako Oo, may-ari, Sir utal. Rafi. Yung pong owner po ang, kumbaga, sila po. hindi, kami pero po ang- may access kayo sa perang yan. Wala po, Sir Rafi, wala po. Nasaan na? Wala po. Sabi niyo nasa office. Hanggang ngayon ba nasa office pa rin? Yung pera po, Sir Rafi. Opo, yung bulto-bultong pera, yung milyon-milyon, gabundok na pera dyan sa post po ninyo sa Facebook. Dami, Nasaan oh. na po yan? Nasa office po, Sir Rafi. Ang office po, Sir Rafi, sa Fabel Building. Nauutal na siya, Hindi niya na alam kung anong sasabihin niya, kung nasaan ba or what. Po. Saan po? Sa alabang Po, Fabel Building, Alabang po. Kasi po namin sila minute, Sir Rafi. So, pwedeng puntahan niya ng NBI kasama complainer para Patay bawiin ka. na. Opo naman, Sir Rafi. Opo. Oo, Ayun naman pala eh. umupo na. Naku, kunin na yung pera. po sir, may mga pumupunta po doon sa office nila pero wala pong nagpapakita, wala pong tao daw pero may tao naman po sa loob. Opo. Pinapatay po nila yung ilaw tapos bukas naman yung aircon. Paano walang tao bukas yung aircon? Lamig-lamig May na. mga picture po kami Ito nga po, na hospital na nga po to si Mami Ellen dahil nga po sa depression. Oy, grabe. Kasi po, Opo.
Ako po, matanda na. Sir po, sige po, Sir Excel. Opo. Rafi, kasi kami po, ganito din po nangyari. Kumbaga nga po, wala din kami kasi isagot sa mga tao. Gawa nga po kasi, siyempre, sa office din po, pag Ito kasi yung mahirap, men, eh, no? Kayo kasi yung nagfo-front, kaya talaga sisisihin ng tao niyan. Kayo yun ang hikayat, eh. At 'di ba at some point sa asawa mo pa dineposit yung yung pera na ini-invest. Tapos bakit ngayon 'di ba nakakabwisit din minsan yung parang kami ay biktima din lang, 'di ba? Madalas na natin marinig yan men eh. Yes, nandun na rin 'yon dahil umasa din, pero you can deny the fact na dahil sa nag-invest itong maraming tao na to at milyon-milyon yung binigay nila. Hindi kami na updates. Hindi rin po kami nabibigyan ng updates agad-agad. Kumbaga, ano naman sa mga tao, hindi po talaga akong owner. Kumbaga, wala po akong... Oo nga, sir. Sir, hindi nga ikaw owner. Sabihin na natin, accurate yung sinasabi mo. Pero the fact na ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Tama. Kasi sa inabot ang pera, hindi naman doon kay Hector. Nung pag-abutan ng pera, wala namang mukha ng Hector na nagpakita. Ito daw po si Hector, sir. Opo. O, di ba? Ikaw pong may pananagutan dito. Di ba, sir? Okay. Tapos ngayon, kung sinabi siguro sa kanila from the very start na yun ay magiging casino money, ibibigay sa mga player pang sugal, baka hindi sila pumayag dahil alam nila very high risk yun pag sugal. Walang pumayag. So hindi kayo naging honest. Again, may problema naman po tayo doon, sir. Sir Rafi, bali, Sabi investment tapos yung pala sa casino. ano po Diba? yun, na-explain ko po sa kanila yun before po... na-explain naman daw, Kasi na-explain. sabi ko nga sa kanila, Sir Rafi, wala pong kayang makapagbigay ng 5%, hindi ko po kaya yung ganyan. Ang sa Kaya nga, sir, kung hindi mo kaya, sir, bakit mo kasi pinanindigan na kakayanin ni Hector na hindi mo naman pala kilala si Hector talaga kung kaya ba ni Hector o hindi? Oo nga naman. Sasabit dito, sir. Hindi. Sinabi niya, hindi naman daw kaya yung 5%, sinabi niya, Sabi niya yon. Bakit nga naman kinuha mo mo yung mga pera? At ikaw pa yung nagkalat na mag-invest sa'yo. Di ba? Kasi kumbaga parang kumolekta ka ng pera para kay Hector. Nagagamitin ni Hector sa kanyang negosyo kung ano pa man yung negosyong yon. Ikaw po ang tataman dito kasi ikaw tumanggap ng pera. Makinig ka, sir. Tingnan mo. Large scale to, di ba? I don't know if syndicated to kasi ang kasangkot lang naman yung mag-asawa. Tapos 3. Syndicated estafa ba yung 3? Si Hector ito tsaka yung asawa ni Excel. Ayon do sa mga kausap ko sa BFCI, non-bailable daw pag syndicated eh. Pag large scale, ano ba? Alam ko large scale, non-bailable din Pero tingnan natin. Attorney Palmer Manyari, Chief, NBI Anti-Fraud Division. Attorney NBI. Magandang hapon po sa iyo, Senator Tulfo, at sa inyo pong mga Anti-fraud. tagapakinig at nanonood po. Kanina pa ho kayo nakamonitor. Anong takeaway nyo dito? Monitor ko po. In Attorney. fact, I find it very interesting na sinabi niyo po, sir, tama po lahat ng sinabi ninyo. Kasi po sa kasong pag-iimbestiga po ng estafa, very crucial that we have to determine the person who actually received the money. Kung halimbawang si Excel Sebastian po ang lumalabas na pinag-abutan ng pera at siya ang taong kausap talaga ng mga complainants, it would appear na siya talagang mayroong responsibilidad sa perang tinanggap, lalo pat hindi naman maipapakita ng perang ito ay ipinaabot talaga doon sa binabanggit nila na Hector o kaya ipinasok sa junket operation. Meron po kayong magandang nabanggit din kanina, Senator Tulfo. Binanggit niyo po kanina na if it was explained very thoroughly to the complainants that the money will be used to fund yung casino junket operations, malamang hindi nga papayag ang mga victims because they know that is... Oo nga naman, di ba? Pagka in-explain nga naman, kaya mali din yung sinabi ni, hindi accurate yung sinabi ni Sir Yexel na in-explain niya daw na mapupunta sa casino. Dahil kapag halimbawa, pag in-explain niya na sa casino mapupunta, mag-aatrasan yung investor. So malamang may sinabi siya siguro ibang business. Operation. Opo. So very crucial po lahat ng paliwanag na to na kukunin natin from the complainants Naku. para malaman natin kung anong klaseng kaso ang pwede po nating maisampa sa mga tao po na involved.
Ayun. Ngayon, may sinasabi po si Yexel Sebastian, attorney, na yung mga pera daw po, yung bulto-bulto na pera, pinakita po sa, pinost nila sa Facebook, nandun daw po sa office. Kung totoo, baka pwede mo natin puntahan siguro, i-recover yung pera. Ano sa tingin nyo, attorney? Sige po, sir. Kung Paano pag wala? ng complaint ang mga complainant sa amin. Naputo si attorney, tawagan ulit. So, Sir Yexel, Apo. nakita niyo po, narinig niyo po, sinabi ng NBI. So, Apo. kayo ho talaga ang ipit dito, kayo ho makakasuhan at kayo po ay makukulong. Dalawa kayo ng girlfriend mo. At hindi si Hector, kasi si Hector, magaling to, hindi naman nagpakita. Pag nag-abutan ng pera, wala naman siya doon. O, madali niya i-deny lahat. Ikaw ang yari dito. Oo nga naman, ano. So, if I were you, Pwedeng sabihin ni Hector na, sino naman yan? Sino si Excel? Di ko kilala si Excel. the NBI, ibalik yung mga pera, baka makakalusot ka pa. Kawawa naman sir, pati girlfriend mo damay dito. Opo, Sir Rafi. Makikipag-ano po ako sa inyo po. Mga magkano pera pa po ang natitira, sir? Sa palagay nyo, more or less? At bali, Sir Rafi, wala po akong wala po akong pera. Hindi, yung pambulto-bulto na pinapost nyo po, nakita ko, gabundok na pera siguro. Hindi lang 50 million yun, 60 million. Tulad to sa mesa. 300 plus million. Ano po yun, Sir Rafi? Yan po. Baka 100 million pa yun. Namin before pa po yan, Sir Rafi. Around last year pa po. Na nabubulol siya, no? Wala, men. Alam nyo, dapat, mali to eh. Itong ginawa mong pagpo-post na to, men eh. Siyempre, di ba, kasi ang problema, siyempre, kung hindi mo nga naman ipopost yan, walang mahihikayat sa'yo na mag-invest. Shit, ang dami niyan, men. Ang nangyari po dyan, nandun po kami sa office. Nagpa-picture lang po kami sa pera, Sir Rafi. Kaya- Hindi po namin talaga. Nagpa-picture lang pala sa pera to eh. Hindi nyo pera, papicture na kayo sa pera. Pero yung ginagamitin yung pang-phone sa amin. Kaninong pera po yan? Hindi panluloko din yun, men. Di ba? Come on. Picturean nyo sa harap. Yun po yung sa office ko, Sir Rafi. Natataranta na si Excel, hindi niya na alam yung sinasabi niya. So hindi sa inyo yon. Kaninong pera yon? Sa office. Sino nga yon? Sino yung pinakapuso? Yun po, sir, yung office po ni Sir Hector Pantoliana, Sir Rafi. Okay. So lahat ng pera na ibinibigay po sa inyo nito mga investor, okay, naputol siya. Nako, ipit sila Kinutusan dito. na. Yun nga sabi ng NBI. Siya maipit dito. Etong Hector, kung totoo man may Hector, maaari nga siguro, pero siya ang yari dito dahil siya po ang tumanggap ng pera. Tapos yung bank account ng misis niya, Oo. niya, ang ginamit, pati yung girlfriend niya, ipit dito. Pati po yung girlfriend niya po, nag-i-invite din po. Siya rin po yung humaharap. Siya po yung connected kay Hector. Yung asawa niya po. Edi, ipit din to si girlfriend. Opo, siya po yung tao. Nako, dalawa sila. Ang ginamit lang kay Yexel kasi yung social media influence niya, no? Call na record po. Okay. Magkatabi sila, Idol Rafi, yung girlfriend, si Mikey. Sige. Hello, Yexel. Pwede ipasa ni Yexel para makapagsalita naman tong girlfriend niya si Mikey. Si Mikey po kasi, Idol Rafi, parang nakikita natin sa national TV. Showtime, sa PBB. Artista po. Artista siya. Artista ba yun? Ba't parang hindi ko naman kilala? Ako po, sa kanya po. Siya po yung unang-unang kumakausap sa amin Sa for mga video tao. call bago po kami makiharap kay Excel po. So bago niyo maharap si Yexel, siya Siya Si po muna. Mikey muna. po muna talaga. Siya po muna. Parang tinitignan muna kung kaya namin mag-invest ng Invest ng ganito ganong o pera. ganito. Inimbestigahan muna kayo. Opo, bago pumunta sa step nilang ni Excel. Makulit po sila, tawag sila ng tawag. Ma'am, isend mo na yung pera, ganyan. Tapos ngayon, puro black po Opo, kami. yung iba po naka-block na. Paano pong pagkukumbinsi, pag-iimbestiga sa inyo ni Mikey, kumbaga piniprep to make sure na may kakayanan kayong mag-invest. Opo. Opo. Paano po halimbawa tinatanong? Tatanungin niya po, saan ka po nagtatrabaho, ganyan. Then, sasabihin niya, minimum po yung 1M, ganon. 1M up po. Depende sa trabaho. Then, pero nalaman Depende ko, sa meron po trabaho. palang mga 200 na dinidepende nila siguro. Bina-background check po siguro nila muna. Bago nila sabihin na, ganito yung minimum. Kasi meron po mga 200, 300 So, po. ibig Depende sabihin, sa trabaho. So pag sinabi mo, depende sa trabaho yung minimum. Panluloko nga yun, men.
Alam mo, pag alam nila na itong ano na to, itong tao na to, let's say ikaw ano, nanonood sa akin, ang tingin ko sa'yo parang mayaman ka, negosyante ka eh. 'Di ba? Pag mag-invest ka sa akin, alam mo, ma'am or sir, 1 million ang minimum. Dahil kita ko, gaganda ng kotse mo, 'di ba? Ang laki ng bahay mo. Pero pag halimbawa yung call center agent or ano ang minimum namin 50,000, 'di ba? Or Mom, ikaw ay presidente ng isang kumpanya. Wala kayo 1 million pinasabihin nila. pataas. Opo, wala kayo pinasabihin nila. Okay. Pag sinabi mo call center agent, Mga 200,000. Walang kung sa 200,000. McDonald's, pagkano yun? 200 po ang pinakamababa na po nila. Hindi na kasabi. Hindi na po kakausapin. Okay, habang nire-ready natin, Idol Rafi, meron din yung mga OFWs natin. Okay. Isa sa Salon Crew sa Dubai, 1 million yung sa kanya. Shit. Factory worker po sa Taiwan, 500,000 si Sir Patrick Arozal. Riyadh caregiver, 1 million po. New Zealand factory worker na si Kevin Lino, 400,000. Ang lalaki. So malalaki po, Idol Rafi. Marami pa po yan. Ayan, Ayun. At meron pa yung Laki, mga ano muna sa sa video call sa po. video call. Ayan. Magandang hapon po doon sa mga naka-video call. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sino ang gusto magsalita? Magandang hapon po. Jason and Samira po. Bakit dito sa Qatar? From Qatar. Yes, sir. Magandang hapon po from Qatar. Morning po dito sa amin sa Kalukayan, sir. Good morning po. Sige po. Paano naman ho kayo nahikayat? Gaya po ang sinabi ng mga kasama namin ngayon na sa studio, ganun din po ang sinabi sa amin, gaya ng kami, hindi makaluwas-luwas gawa ng pandemic dati. So, through video call kami nagkipag-usap sa kanila, sir. Mhm. Magkano po yung naano po sa inyo? Nakuha na investment? Gaya ng sinabi po sa amin dati, sir, ang minimum is 1 million. Shit. Okay. Sa party po ninyo, magkano po yung na-invest niyo po, sir? Kala ko 200,000. Opo. Inutang ko pa po yun sa bangko, sir, eh. Yun Gawa ng kailangan daw 1 million. So, yun, nag-isip kami pati ng misis. Sabi ko, mag-decide So, paano yun? Inutang yun. So, may babayaran ka ngayon na wala sa'yo yung pera. Brilliant. tayo kung ano. Sabi na, sige, total, maganda naman. Siguro, Sino po nakipag-usap sa inyo, sir? Ilang dalawa po, sir, mismo, nag-video ko sa akin, si Miss Mikey at saka si Sir Excel, si Bastian. So, nung pinadala niyo po yung pera, ano po yun? Through bank? Bank to bank? Opo, true bank to bank. Pinadala na yung address sa account ni Sir Hector Pantulanya. Kanina po ang account? Sir Hector Pantulanya po, si boss na tinatawag nilang Boss HP. So, ano pala talaga? Existing pala yung Hector. Kasi may account na diniposituhan eh. Doon naman sa account ni Hector Pantulanya. Opo. Okay. Actually, sir, tama po yung sinabi ng mga kasama namin. Wala naman silang advice regarding dati na ipapatok sa casino. Ang sinabi lang is may mga business na papalaguin, ganito, ganyan. So, kasama kayo. Nagsinungaling sila. Opo. Opo, wala po silang sinabi. Kung alam po, hindi po kami sasali dyan sa casino. Alam namin, bawal yan. Tama. Oo nga. Bawal at saka isa pa, high risk po yun. Karamihan Yes po, sa mga naglaro sa casino, talo. Opo. Wala pa namang casino player na naging bilyonaryo at yumaman dahil sa pagsusugal. Palaging talo po yan. 99.9%. So, Kami naman pong mga taga OFW kasama na sa iba-ibang bansa, umaasa naman po kami dahil yun lang po ang hinahangad namin dahil may mga pinapangarap kami dyan sa Pilipinas na gusto naman namin kahit paano may tago yun. Hindi namin inasahan na ganun pala ang mangyayari sa amin. opo, sa inyo ba sir, 5% din na pinangako na return Opo, sir. sa investment po ninyo? Opo, sir. Meron pang 10%? Wala po. 5% lang po lahat. Puro 5%. Okay, sige, meron pa gusto magsalita. Tumaas ng kamay. Go ahead, sir. Yung nagtaas ng kamay. Go ahead po. Good evening po, Sir Rafi. Opo. Kevin Lina po from New Zealand po. Ang sabi naman po sa akin, Sir Rafi, is 3% lang po binigay po sa akin. 3? Monthly. Binibigay po ngayon. Which Okay. ang akala ko po before, 5%. Which is nagtanong-tanong din po ako sa ibang mga kasamahan po rin po dito. Sa kanila po, 5%. Yung iba naman po, 4%. Tapos nagulat na lang po ako na sa akin, pumasok po siya na 3% lamang po. So, Magkano po doon pa lang na-invest nyo, sir?
400K po. 400K. Maliit lang siguro yung ininvest mo kumpara doon sa Kay iba. Ma'am Mikey po. Mikey naman. Ay, iba-iba pala. Merong Mikey, merong Excel, merong Hector. Yung isa tumatas ng kamay. Ma'am, yung nagtataas ng kamay, magandang hapon Depende po. sa invest. Magandang hapon po. Ako po si Jason na nasa Dubai po. Nitong taon lang po nito, Sir Rafi, pumunta po ako, nagbakasyon po ako ng January dyan sa Pinas para ma-meet ko po sila personally at mayabot ko po sa kanila yung perang i-invest ko po sa kanila. At yung perang in-invest ko po sa kanila is 1 million cash. Uy, Na inabot ko mismo sa mag-asawa, kasama po niya yung mama ni Yexel at yung dalawa po nilang secretary na si AJ at Marlo. saan po yun? Mukhang madadamay pa yun ah. Saan niyo po inabot? Sa, Saan? sa mismong bahay po nila, dun Las sa may Piñas maraming karuan. Damay pa yung nanay at dalawang sekretary. Paano niyo po nalaman yung bahay nila? Binigay po nilang address nila at pumunta kayo doon? Yes po, through Mikey po. Siya po yung kausap ko, video call at message po. Sinend po nila yung address po nila sa akin. Tapos, sinamahan po ako ng kapatid ko. Nag-single lang po kami doon papunta kasi malayo po eh. Taga Pampanga pa po ako that Okay. time. Opo. So ma'am, bukod po Motor doon lang. sa kay Excel saka doon kay Mikey, meron pa ho ba ibang tao nagkumbinsi sa inyo sa household po ni Excel? Yung mama niya po at saka yung dalawang sekretary Naku, niya. kasama. AJ at Syndicated Marlo po. na. Okay, ano pong klaseng pagkukumbinsi ang ginawa ng mama ni Excel sa inyo? Ang sabi po nila is maganda daw po yung investment na to kasi every month kikita po kami ng 5% which is ilang buwan lang po nilang pinaranas sa amin at maybe 6 months lang po. Tapos in the other months po, ayun na po, nagka-problema na hindi na po naibigay yung mga interest namin. Parang pyramiding. Oo, nakita ko dito parang Ponzi scheme nga. Alam niyo yung Ponzi scheme? Halimbawa, mag-i-invest ka sa akin. Yung ibibigay kong payout mo, manggagaling dito sa bago mag-i-invest. Tuloy-tuloy 'yon. Ang problema pag wala ka ng ma-recruit, wala ka nang isisweldo dito sa mga nauna. 'Di ba? Yan ang hirap ng Ponzi scheme. So ang natikman niyo lang po 5 to 6 months lang po nung Yes po, pinangamis na na return to investment na 5%. After that, wala na, tablado na. Wala na po. Okay. Tapos mini-message ko po sila, panay lang sin po nila. Wala po silang sinasagot or anything. Okay. Sige, sino pa dyan sa naka-video ko lang gusto magsalita? Ayun, tumatas ng kamay. Sige po, ma'am. Kaya naman po. Ako po si Priscilla from US. Opo. So, ayun, nakita ko lang sa post ni Excel Sebastian sa page niya. Nag-post siya about sa business. So, minessage ko po si Excel at nainganyo po ako na mag-invest kasi meron din akong ipon dito. Tapos, nung nag-invest ako, sabi niya, kausapin ko daw si Mikey dun sa page niya. Magkano po na-invest nyo, ma'am? 200,000 po. Tapos po, 200,000. Opo. Tapos po, iba po yung sinasabi ni Mikey dun sa, hindi ko po kayo marinig, sir. Hindi, okay lang po. Sige. Ayusin nyo mo lang signal. Hindi naman nagsasalita si Sir Rafi. Priscilla. Attorney Manyari. Opo, magandang hapon po ulit. O kasama rin daw po yung mother ni Yexel sa pag-iinganyo, pag-iimbita na mag-invest. So yung mother ni Yexel, sama na rin po siguro sa kaso. Opo. Yay. Looking at the bigger picture, we will really have to look at all personalities involved in enticing. Pati yung dalawang sekretary. investing. Lahat po yan gagawin po natin sa ating investigation. Sige po, sasamahan po namin sila sa inyong tanggapan. Ano po mangyayari pagdating po dyan sa inyong tanggapan? Paano po magiging yung approach ninyo sa pag-iimbestiga sa kaso ito? First and foremost, we will have to document their allegations by preparing a pro forma affidavit. Opo. We will ask them to submit all documents that would signify yung pagpapadala ng pera sa ating mga taong iniimbestigahan. We will do a record check. We will do verifications with related government agencies. At lahat po ito ang initial natin gagawin. And nabanggit ko po kanina, Sir Rafi, that there is an office in Alabang. Opo. We will make it a point to visit it. We'll bring the complainants there para humalaman natin, ma-verify natin if the office is really existing. At saka, sir, yung bahay na siguro kasi doon daw kuminsan nagkakabayaran.
Kasama po yun, Sir Rafi. Kasama po yun. Papupuntahan po natin yan. Ay, salamat. Sige po, sasamahan po namin silang lahat dyan sa inyong tanggapan. Attorney Palmer Manyari. Maraming salamat po, Thank you po. Senator Rafi. Chief NBI Anti-Fraud Division. Magandang hapon po, Attorney Manyari, sir. Thank you. Magandang hapon. Si Mr. Yexel Sebastian, ayaw na pong sumagot. Odette? Ayaw na? Hindi niya sinasagot. Okay. So, sasamahan po namin kayo sa NBI. Bilis-bilisan po natin to. So, pupuntahan po yung bahay na kung saan nagde-deliver kayo ng pera, pati yung opisina, kasama sa pag-imbestiga ng NBI yan. At makakasuhan to ng... hello, attorney. Patawag mo ulit si attorney. Anong klaseng... Gusto ko na malaman kung ano to. Grand scale ba to? Kasi marami sila eh. Attorney Manyari, para malaman lang ng mga ano natin. Daya lang po natin. So, yung nanay kasama rin po sa pagkukumbinsi. Yung tatay, Wala po siyang pap. wala na. Alam ba ng mother na scam yung ginagawa Opo, ng anak minsan niya? po, nagchat-chat. Siya po yung Siya pa nagchat-chat yung po. nagchat-chat, tapos Nagre-reply puro po. po Diyos yung pinachat niya. Ano po? Puro po Lord. Alam daw ng Diyos na ganito yung wala daw silang kasalanan. Mga Bible verse. Mga bawa po, ganun po yung... Sinama pang Diyos sa kalokohan. Opo, kami pa po yung si Santanas. Sila po si Kayo pa ang masama. Siya yung demonyo. Siya yung... Yung mga chat niya po purong ganun. Parang, Madalas naman yan eh. Puro God yung no, yung mga nasasangkot, di ba? Madalas yan. Lahat ng mga na topic ko na pagka halimbawa nabubuking na ganyan, yung mga Diyos po Diyos, alam ng Diyos. Mga ganun yung mga yan eh. May nakapagsabi pa nga daw po, lagi daw po sila nasa Okada Hotel, Nagkakasino. Na madaling Wow, araw. sarap. Ito. Sila Yexel po. May nakakita daw po na lagi nasa nag-shopping Okada. po pala. Yan na yun. Tapos- Attorney Palmer Manyari. Sir, sorry, pagtawaglit. Anong kaso dito sa laban sa mga inireklamo? Attorney? Well, ang maliwanag po dito is estafa. Mhm. Estafa po, if there is a corporation involved, which I have not heard kanina, it's also a possible violation of Republic Act 8799, which is a violation of the Revised Duties Regulations Code. At yung pong pagbabayad at pag-entice using the internet o social media, yan po ay maliwanag na violation din ng Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of the Philippines po. Naku, ang dami pala. Patong-patong ng kaso. Ilan taon po to? Kung sakasakali. Pag Ay, sila po mataas po yan. Ang pagkakaalam ko po ang estafa po, depende po sa amount. Tapos po, ang Cybercrime Prevention Act, if I'm not mistaken, is actually prison mayor, pataas po yan, 6 years and 1 day to 12 years. Depende pa po sa degree ng violation ng ating mga subject. Okay. Large scale po, pasok ba? Meron bang large scale estafa? Marami po. Kung hindi man po large scale estafa yan, multiple counts of estafa po. To think na napakarami po ng mga complainants at victims. Ito ba, bailable? Non-bailable offense? Malamang po, non-bailable na po yan. Oh, yari ka. Again, sobrang thank you po Attorney Manyari. Senator, marami. Ang problem nito, sinabi nyo na non-bailable, magtatago na yan. Yung mga yan. Salamat po sa inyo. Salamat din po. Ayun, no bail. Opo, yun po Saka talaga yung gusto patong-patong na kaso. Opo. Sa kanya nga po yung checking nga po niya, tumalbog eh. 5 million po yung nilagay po ng investment. 5 million? Opo. Oh, aray. Tapos binigyan ng check, hindi tumatalbog daw po. Tumatalbog po yung check. Sakit. Ang laking pera. Tapos pinangkakasino lang. Wala niya nakita. Nag-shopping pa nga po, post pa sila kahit delay na po. Fully paid nga po yung dalawang sasakyan po nila eh. Ay, pera niyo yun. Opo. Yun na yun. Ano, nagsashopping sa Okada, tapos... Opo, nung birthday po ni Mikey, ang dami niya mga luxury bag. Tapos yung mga investor niya, walang ganon. Sila, shopping. Medyo may pagka-bitter si ate, no? Pasko nagtapon sila ng pera po. Opo, namimigay pa sila sa live. Sinong binibigyan nila? Siguro yung mga trabahador po ata nila, Opo. nagtatapon sila ng Tapos pera birthday pa po. po yan ng September 8. May video po yung isang parang vlogger din po. Nagpapalaro siya, nagbibigay pa po siya ng pera. Pero hindi na po siya nagre-reply sa amin noon. Nagpalaro po siya sa mga bisita niya po. Nako, Kapal no? I mean, habang wala kang maibigay doon sa, doon sa mga investors mo, naggaganyan ka pa, men. yung sinasabing, ayan shopping now, jail later. Ayan grabe. Pera niyo po lahat yan. Sige po, punta tayo dun sa NBI, sasamahan po namin kayo para mapabilis na po yung Yes. pag-imbestiga. In fact,
pwede ko rin po ito patawag Senado in aid of legislation. Lahat po kayo mga complainant Yeah. para paimbestigahan natin to. Actually, sir, 400 plus po kaming naka-invest sa kanila. 400 plus. According sa kanila, ang pera, ang pinost na po nila January 400 plus? 2023 So, ng taon, naka 200M na daw sila. Shit. Top notcher po daw mag-recruit si Yexel tsaka si Mikey. Dahil po kasi nilang followers eh. Grabe, 400. Sabihin natin kalahating milyon na lang. I-average natin. That's 200 million na. Tama. Opo, 200. Ang laki Nung ng January pa po yun ha. Tapos tuloy-tuloy pa rin po sila magbigay. Kaya pala, matinis. Sige po, ganun po muna. Diretso tayo sa NBI. Pakiaris na lang, sorry. Yes Okay. po. Sige po, salamat po ma'am. Maraming salamat din po. Kunin po Amen itong po. ebidensya. Grabe. So, yun mga kababayan, no. Ang masasabi ko lang naman, hindi ko naman masisi itong mga OFW na maniwala sa ganyan, no. I mean, syempre, naghahanap din naman kayo ng paglalagakan ng pinaghirapan yung pera. 'Di ba? Kasi hindi ayaw niyo naman makontento na kung ano yung kinita niyo lang ayun na. Syempre, iba sa inyo nag-iisip na mag-invest sa negosyo or i-invest sa kung saan-saan para mas lalong lumaki pa. Kasi alam ko naman na hindi lang naman para sa inyo yung pera na pinaghirapan nyo eh. Para sa pamilya nyo yan at sa mga, lalo na sa mga anak nyo. 'Di ba? Kaya ako naghihirap ng ganyan. Kaya lang syempre, 'di ba? Sa panahon ngayon, just imagine yung nagre-recruit sa'yo, idol mo, ano? Kasi base doon sa isa, follower daw siya eh. Siyempre, yung tiwala mo, nandun na kayo. Nandun na yung tiwala nyo. Dahil may credibility yung nagsasalita sa inyo. Pero, wag nyong, wag nyo na ring alisin yung, yung pag-iingat. Dahil sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala ng ganyan eh. Magtatayo din kaya ako ng investment. Bungo investment. Hindi, wag naman halataan naman ako eh. Snake Investment Inc. isang tuklaw lang sa'yo. Ang minimum investment 1 million. Mga nandiyan sa comment section, kailangan mag-invest kayo ng 1 million sa akin. 'Di ba? Tapos may pipirmahan kayong kontrata na bawal magdemanda pagka hindi kumita yung investment nyo sa akin at bigla nawala. Hindi, joke lang ha. So, yan lang. Ano masasabi nyo? Ingat ha, lalo na yung may mga nanonood sa akin, mga OFW. Ingat. Hindi ito yung katulad ng yung tinutulong nyo sa mga ghost hunters. Alam niyo naman na wala lang kapalit yun eh, di ba? Pero just in case na may investment. Ang maganda niyan, alam mo, gumawa na lang kayo ng paupahan. Kung may pera talaga kayo, hindi na yung ganito, men. Wag na to. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang sa baba. Ano masasabi nyo? Maraming salamat po. Bye-bye.